Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Barangay Silangan sa Quezon City. Isa po ito sa mga barangay na pinaka-apektado ng matinding pagbaha na epekto ng bagyong Karina na umabot pa po sa Super Typhoon Karina at pinaigting pa ng habagat. At dito nga po sa Quezon City, abot sa 92 na mga barangay yung mga apektado sa mga sandali pong ito. Base po sa impormasyong ibinigay po sa atin, ay aabot pa rin po sa 2,053 yung mga pamilya at 8,213 na individual yung mga inilikas sa iba't iba pong mga evacuation center. Sa nakikita po natin sa inyong mga screen ay pinagkalooban po sila o binigyan sila ng mga modular tents para mas maging maayos po yung kanilang sitwasyon sa mga evacuation center. Papakita ko lang po sa inyo mga kapuso, yung nasa likuran ko, makikita nyo yung dalawang boats po rito na nakasalansan pa rin. Ito yung mga ginamit kahapon sa pag-rescue ng mga residente. Dahil mga kapuso, umabot po hanggang sa lagpas tao yung baha rito. At meron nga po silang lubid na inilagay para may mahawakan sila habang tumatawid dun sa baha. At sa paglalakad po natin dito sa kalsada, makikita rin natin yung mga tahanan na nakasarado dahil karamihan po sa kanila ay nasa evacuation center pa rin. At yung mga gamit nila na pinasok ng baha sa loob ng bahay ay nilabas na po muna nila para kanilang mapatuyo. Sa punto pong ito ay makakausap natin ang isa sa mga residente. Kanina may nakausap tayo si Tatay Ben. Saan ba si Tatay Ben? Hindi bale. Ito na lang po. Ayan, Tatay Ben. Mukhang busy pa siya. Tatay Ben, alika kayo kanina po kasi mga kapuso, nakausap na natin siya. Tay Ben, alika po muna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa inyo. Ay, kwento nyo lang po sa amin yung aktual na naranasan nyo po kahapon. Nasaan po ba kayo nung talagang abutin kayo ng baha? Sa totoo lang po, sa trabaho ko sa Las Piñas, tinawagan lang ko ng anak ko, pamangkin ko. Pagdating ko dito, baha na. Hanggang saan po? Dito po, hanggang dibdib po dito. Oh, pero meron kayong palapag dyan. So, kung halimbawa nandito, lagpas tao na. Tao na ho. Oh, so pinasok po yung inyong bahay. Pwede ba nating sige pakita? Po. Hanggang saan po? Okay lang po ba na pumasok tayo? Halos lahat po ng gamit nyo, inilabas nyo na po muna? Labas na po, mama. Dahil hanggang saan umabot yan? Nandito po, ma'am. Dito po. Yan. Dyan. Kasi medyo mataas yung bahay nyo. May ilang palapag na, So, kumusta po yung paglilinis? At least kahit paano humupa na po yung baha, Opo, ma'am. Marami po bang napinsala, nasira sa mga gamit ninyo? Wala naman po, ma'am. Saglit lang, konti lang naman mga babasagin lang naman na babasag. Sanay na po ba kayo sa ganitong baha? Oo, ma'am. O mas matindi pa po yung inabot nyo kahapon? Hindi, ma'am. Mas matindi yung undoy at saka yung mga nakaraang habagat. Pero hindi naman kayo nag-alala doon sa nangyari kahapon? Sobrang walang tigil po kasi yung ulan Oo, ma'am. Okay lang po kasi medyo mataas-taas kami dito kaysa doon sa baba. Sa baba talaga, lagpas tao doon . Oo. Lagpas dito, medyo mataas-taas kaunti. Okay. At kahit paano po kasi, yung mga nandun po kasi nasa evacuation centers pa rin Oo. Nandun din yung pamilya ko sa evacuation po, ma'am. Nandun pa rin po sila? Paglilinis lang po. Sige. So marami pong mga kapuso, actually, yung mga katulad ni Tatay Ben, yung ilan sa kanila, yung mga padre de pamilya, umuwi muna sa kanilang mga tahanan para siguraduhin na maayos pa rin yung kalagayan ng kanilang mga tahanan, yung kanilang mga gamit. Samantala sa mga evacuation center naman po, nagkaloob ng mga hot meals at mga hygiene kits na ipinamahagi sa mga evacuees para maging maayos pa rin yung kanilang kalagayan. Samantala, meron din po mga doktor doon para maghatid ng medical help or assistance sa mga evacuees na makakaranas po ng mga sakit o yung mga ubo o sipon, lagnat dahil nga po sa nangyaring malakas na pag-ulan.